Mayo 29, 1953 ang Everest ay ang hangganan ng kilalang mundo. Dalawang lalaki ang tumayo sa lugar na di pa nararating. Walang global positioning system lubid, tanging instinct, tibay ng loob at kamera bilang patunay. Ngayon, daan-daang tao ang pumipila para marating ang tuktok. Minsan ay tinatawid pa ang mga bangkay. Ang pinakamagandang bundok sa mundo na dating simbolo ng tagumpay ng tao ay ngayon puno na ng basura, siksikan at trahedya. Ano ang nagbago? Paano mula sa sagradong tuktok naging pandaigdigang kaguluhan ang Everest? Hindi ito nangyari ng biglaan, pero sa kung anong paraan, hinayaan natin ito. Kwento ito ng bundok Everest, noon at ngayon, at kung bakit sinasabi ng ilan na hindi na ito dapat akyatin. Maligayang pagdating sa extreme. Isipin mo sandali na nakapila ka, mabagal ang usad. Siguro may isang tao na sumusulong kada ilang minuto. Naiinit ka na. Baka tinitingnan mo ang iyong telepono. Tumutok-tok ng paa. Medyo normal lang, di ba? Maliban sa pilang ito, kung matagalan ka, mamamatay ka. Kung mabagal ang nasa unahan mo, mamamatay ka. Kung pumalya gamit mo habang naghihintay, mamamatay ka. Sa paligid ng pila, literal na nasa paanan mo, naroon ang nagyelong bangkay ng mga nauna ring naghintay dito. Ngayon, baka iniisip mo, anong klaseng nakakatakot na pila ito? Ang pila ay nasa bundok Everest, 29,000 talampakan taas sa tinatawag na mga umaakyat na death zone. At taon-taon, daan-daang tao ang kusang pumipila rito. Tinatawid ang mga bangkay para lang makapag-selfie sa tuktok ng mundo. Pero heto ang bagay na magpapamangha sa'yo. Hindi naman ganito dati. 72 taon lang ang nakalipas. Ang bundok Everest ang pinakaliblib, banal, at imposibleng marating na lugar sa mundo. Dalawa lang ang nakatayo noon sa lugar na pinipilahan na ngayon ng daan-daan. Ano ang nangyari? Paano naging ganito ang pinakadakilang tagumpay ng sangkatauhan? Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa dalawang magkaibang mundo. Noong 1953 sumisimbolo ang bundok Everest sa marangal na ambisyon ng tao sa unang mundo. Ang pangalawang mundo ay umiiral ngayon sa 2025 at ito ay magugulat ka sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ito ang kwento kung paano natin ginawang isang bagay na, sa totoo lang, nagpapasama ng aking pakiramdam ang pinakabanal na bundok sa mundo. Bago ang kwento, ikukwento ko muna sa iyo ang kakaibang, madilim at misteryosong mundo, o mas mabuting sabihin ko na lang ang nangyari. Ika-29 ng Mayo, 1953 muntik nang mamatay si Edmund Hillary. Ang 33 anyos na beekeeper mula New Zealand ay nasa 29,000 talampakan sa taas ng dagat. Paubos na ang oxygen niya at nagbabanta ang hangin na itapon siya sa bundok. Siya ay nag-iisa, maliban sa kasama niyang umaakyat na si Tenzing Norgay. Ngayon, hayaan ninyong ilarawan ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng ganap na nag-iisa noong 1953. Walang ibang umaakyat sa bundok, walang lubid na susundan, walang kampo na may mainit na pagkain, global positioning system o satellite phone para tumawag ng tulong. Kung may masamang mangyari dito, mamamatay sila at walang makakaalam ng ilang linggo. Mahigit isang dekada nang umaakyat si Hillary, nagsanay sa Alps at nagkaroon ng kalyo sa kamay dahil sa paggamit ng lubid at pagtitiis sa lamig. Si Tenzing ay sinusubukan ng akyatin ang Everest mula pa noong 1935. Isipin mo yon sandali, 1935. 18 taon nang sinusubukan ng taong ito na akyatin ang bundok na ito. Hindi sila mga turista, hindi sila mga influencer. Dalawa sila sa pinakabeteranong mountaineer sa buong mundo. At kahit para sa kanila, halos imposible pa rin ang misyong ito. Ang paghahanda pa lang ay magsasabi na sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman kung gaano kaiba ang mga bagay noon. Noong panahon na iyon. Isang taon nag-ensayo ang British Expedition Team, buong taon talaga. Pinag-aralan nila ang mga mapa na parang nagpaplano ng military invasion. Dahil sa maraming paraan, ganoon ang ginagawa nila. Nag-practice sila gamit ang mabibigat at halos di gumaganang lumang oxygen equipment. Natuto silang magbuhol gamit ang makakapal na mitten na halos di na nila maramdaman ang daliri nila. Ito ang labis kong hinahangaan sa mga lalaking ito. Malinaw na ginawa nila ito para sa tamang dahilan. Nang sa wakas ay narating ni Hillary at Tenzing ang tuktok bandang 11:30 ng umaga. Alam mo ba ang ginawa nila noong Mayo 29? Nagtagal sila ng 15 minuto sa tuktok ng mundo, kumuha ng isang litrato at nag-iwan ng maliit na alay para sa mga Diyos ng bundok. Yun lang.
Walang live stream, walang anunsyo ng sponsorship, wala ring huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Sa totoo lang, napakababang loob ni Hillary kaya't sinabi lang niya sa kanilang pinuno, "Oh George, natapos na natin," bilang selebrasyon niya sa tagumpay. Hindi pa niya sinabi sa asawa niya na naabot niya ang tuktok hanggang makauwi siya sa New Zealand. Maiisip mo ba ang ganong kababang loob ngayon? Heto na ang parte na siguradong masasaktan ka. Iginiit ni Hillary na si Tenzing Norge ay hindi niya alalay o gabay, kundi pantay niyang katuwang. Noong 1953 kung kailan iba ang pananaw tungkol sa lahi. Tiniyak ni Hillary na alam ng lahat na ang tagumpay ay para sa kanila ni Tenzing, magkapantay. Ipinakita ang respeto, pagtutulungan at pagkilala kay Tenzing bilang kapantay. Naglatag ito ng gabay sa tamang pamumundok. Tandaan mo ito para sa susunod na mangyayari. Maliit na liko muna tayo sa tren ng kaguluhang ito. Kung gusto mo pa ng mas matitinding kwento na hindi namin pwedeng ipakita dito, sumali ka sa Extreme Community sa Patreon. Kita-kits tayo sa totoong matinding hangganan. Pagsapit ng Mayo 2024 at 13 permit ang naibigay para sa mga aakyat ng Everest sa isang buwan. Uulitin ko, sa isang buwan lang ng 2024, mas maraming umakyat ng Everest kaysa sa unang 30 taon ng pag-akyat. Pagkatapos ng tagumpay ni Hillary at Tenzing, dito na naging nakakabahala ang kwento. Tandaan mo yung linya sa simula, ipapaliwanag ko kung ano talaga yon. 4:00 na ng umaga. Sa isang malinaw na umaga ng Mayo. Sa 2025, nasa 28,000 talampakan ka sa death zone kung saan unti-unting namamatay ang katawan mo sa bawat paghinga. Nagbayad ka ng 65,000, isinangla ang bahay, nag-leave ng 1 taon sa trabaho at naikwento mo na sa lahat. Alam mong umaakyat ka ng Everest. Sumusunod ka sa linya ng maliwanag na dilaw na fixed ropes na inilagay ng ibang tao para sa'yo. Naglalakad sa mga yapak ng 50 tao na nauna sa'yo. At doon mo ito makikita, isang traffic jam, literal na traffic jam, sa pinakamataas na bundok sa mundo. Nakapila ang mga tao, tumitingin sa relo, mabilis nauubos ang oxygen habang nahihirapan ang mga baguhang umaakyat sa mapanganib na lupain. Ngayon, kailangan mong maintindihan ang tungkol sa death zone. Sa taas na 29,000 talampakan, mga 1/3 lang ng oxygen ang meron kumpara sa antas ng dagat. Agad na nagsisimulang mag-shutdown ang katawan mo, nagsisimulang mamatay ang utak mo, at meron ka lang mga 15 hanggang 20 minuto para mabuhay nang walang dagdag na oxygen. Kaya kapag naipit ka sa pila, nakikita mong paubos na ang oxygen mo. Habang may nauuna sa'yo na umaabot ng 10 minuto para akyatin ang isang bahagi na dapat 30 segundo lang, literal mong pinapanood na nauubos ang buhay mo. Pero heto ang parte na talagang makakainis. Sa paligid ng linya, habang naghihintay ang mga tao umakyat, makikita ang nagyelong bangkay ng mga naunang hindi nakaabot sa tuktok. Hindi ito nakatago, nandoon lang sila. Ginagamit pa silang palatandaan sa ruta. Tinapakan ng mga umaakyat ang mga bangkay para mag-selfie sa tuktok. May bangkay na tinawag na green boots dahil sa suot niyang berdeng pang-akyat na bota nang siya'y namatay. Simula 1976 nagyelo na siya sa pwesto at nagsisilbing palatandaan ng mga umaakyat. Lumiko pakaliwa sa green boots. Naisip mo ba na ang isang tao, anak at kapatid ay naging palatandaan na lang ngayon sa daan para sa mga Instagram turista? Noong 2011 ang namatay sa Everest, pero heto ang magugulat ka. Hindi karamihan sa kanila namatay dahil sa avalanche, matinding panahon o iba pang panganib ng bundok. Namatay sila dahil nagkaroon ng traffic jam. Namatay sila sa paghihintay sa pila. Nauubusan ng oxygen habang ang mga baguhang umaakyat sa unahan nila ay masyadong mabagal sa pagdaan sa death zone. Ngayon, ikukwento ko sa iyo ang isang bagay na tiyak magpapagalit sa iyo. Naalala mo kung paano tinrato ni Hillary si Tenzing bilang kapantay? Mukhang namatay na rin ang ideyang iyon kasama nila. Kilalanin si Mingma Sherpa, 18 Abril 2014. Siya, 34 anyos at ama ng 2 anak, ay gumagawa ng trabahong namana sa pamilya. Ngunit hindi itinuturing si Mingma na pantay na katuwang. Nagbubuhat siya ng doble, 10 beses ang panganib, kapalit ng halos 10 bahagi lang ng kita. Ang mga kanluraning umaakyat ay dumadaan sa Khumbu Icefall ng 2-3 beses, ngunit si Mingma ay naglalakbay doon ng 15 to 20 beses. Naglalagay ng lubid, nagdadala ng gamit at nagsusuplay ng kampo.
Ang ice fall ay parang isang nagyelong talon ng mga tipak ng yelo na kasing laki ng mga gusali na palaging gumagalaw at bumabagsak. Pinakamapanganib ito sa bundok. Ilang linggo itong inayos ng mga Sherpa habang dumadaan lang ang mga turista. Noong Abril 18, isang avalanche ang bumagsak mula sa bundok at napatay si Mingma at 15 iba pang Sherpa. Pinakamadugong araw sa kasaysayan ng pag-akyat sa Everest. Pero ang talagang nagpapabigat ng loob ko tungkol sa kwentong ito ay ang katotohanang hindi lang ito isang trahedyang aksidente. Ito ay mga pagkamatay sa trabaho sa industriya ng serbisyo dulot ng hindi pagkakapantay-pantay. Gusto mong malaman kung gaano kalala ang pagsasamantala? Ngayon, kailangang buhatin ng mga Sherpa ang espresso machine paakyat ng bundok para sa mga western climber. Espresso machine sa taas na 20,000 talampakan. Kaya mo bang isugal ang buhay mo para buhatin ang coffee maker ng iba paakyat sa pinakadelikadong bundok para lang makainom sila ng latte sa base camp? Heto pa ang katotohanang pang-ekonomiya na nagpapabigat sa sitwasyon. Ang Sherpa Guide ay maaaring kumita ng 8,000 hanggang 10,000 kada taon sa Everest. Maliit lang yon para sa atin, pero sa Nepal na may kita na mas mababa sa 700 kada taon, malaking pagbabago na ito sa buhay. Kaya napipilitan ang mga pamilya na mamili sa pagitan ng kahirapan at paglalagay sa panganib ng kanilang mga anak na lalaki at ama. Ang bundok na dating simbolo ng pagtutulungan at respeto ay naging sistema kung saan ang pinakamapanganib na trabaho ang may pinakamaliit na kita. Mahirap talagang mag-isip ng mas matinding pagtataksil sa mga pinanindigan ni Hilaria at Tenzing. Kung sa tingin mo masama na ang pagsasamantala sa mga Sherpa, hintayin mong marinig ang epekto ng social media sa bundok na ito. Noong Mayo 2024 si Darby Allin, isang professional na wrestler, ay nagdesisyong hindi sapat ang pag-akyat sa tuktok ng Everest. Pinadala niya ang Sherpa para magdala ng skateboard sa 20,758 talampakan at magawa ang tinawag niyang pinakamataas na kickflip sa mundo. Tumagal ng 15 segundo ang stunt. Umabot sa milyon-milyong views ang video. Ang panganib sa Sherpa na nagdala ng skateboard ay tila hindi mahalaga, pero hindi pa yan ang pinakamasama. Ikukwento ko sa iyo ang ilang social media stunt na naganap kamakailan sa Everest. Pangako, bawat isa mas magpapagalit sa iyo kaysa sa nauna. Si Johannes Ettlinger ng Austria ay tumugtog ng bass trumpet sa tuktok ng Everest. 29,000 talampakan taas. Sa death zone, bawat segundo at hininga ay mahalaga. Nagdesisyon ang lalaki na magtanghal ng musikal para sa kanyang followers sa social media. 2 Chinese na magkasintahan ang nakuhanan ng video na literal na nag-aaway at nag-uusap, nagsusuntukan at nagkakasipaan kung sino ang makakakuha ng pinakamagandang selfie spot sa tuktok. Pisikal na karahasan sa tuktok ng mundo para sa Instagram. Isang influencer ang nag-backflip sa tuktok habang naka-climb gear, muntik matapakan ang isa pang umaakyat. Sa death zone, ang pagbagsak ay hindi lang ikamamatay mo, kundi pati ng mga nakakabit sa iyo. Ito ang talagang gumugulo sa akin tungkol sa mga stunt na ito. Kung mas inuuna mong maging viral sa social media kaysa sa personal na tagumpay, nag-iiba talaga ang iyong mga desisyon. Mas nagiging malamang nagagawa ka ng mga delikadong risk para lang sa litrato, mas malamang nabalewalain mo ang mga safety protocol para lang sa content, at mas nagiging handa kang isakripisyo ang buhay ng iba para lang sa social media brand mo. Ang pag-akyat ni Edmund Hillary at Tenzing Norgay noon ay tungkol sa paglalakbay. Pero ngayon, ang mahalaga na lang ay makarating sa tuktok. Ang tuktok na dati sumisimbolo sa sukdulang determinasyon at kababaang loob ng tao ay naging isa na lang background para sa personal branding. Ginawa nating lifestyle accessory ang isa sa pinakamalaking tagumpay ng sangkatauhan. Ngayon, ikukwento ko ang tinatawag na mga mountain guide na Death Zone Disco. Ito ang nangyayari kapag pinagsama mo ang mga baguhang umaakyat, pagka-addict sa social media, at ang pinakamapanganib na kapaligiran sa mundo. Isipin mo, nasa 28,500 talampakan ka na at namamatay ang utak mo dahil kulang sa oxygen. Negatibo 40 degrees ang temperatura at malakas ang hangin na kayang itapon ka sa bundok. Hindi ito lugar para magdiwang o sumayaw, kundi para kalkulahin ang bawat galaw para sa kaligtasan. Iba na ngayon, nagpo-group photo ang mga umaakyat na inaabot ng 20 minuto, gumagawa ng sayaw ng tagumpay at nagla-livestream ng karanasan sa tuktok sa libu-libong taga-subaybay. Sa death zone, kung saan may mga taong literal na namamatay sa paligid nila, at ito ang pinaka-nakakabahala, ginagawa nila lahat ito habang tinatahak ang daan sa ibabaw ng mga nagyelong bangkay. Puno na ng bangkay ang bundok na hindi na makuha,
dahil delikado at magastos ang pagpapababa. Kaya nananatili na lang sila roon magpakailanman. Lalong nagiging mas nakakatakot ito dahil sa pagbabago ng klima habang tumataas ang temperatura sa buong mundo. Natunaw ang yelo na nagpreserba ng dekadang kalat mula sa pag-akyat kaya lumalabas ang matagal nang nakabaong basura at labi ng tao. Makikita na ngayon ang mga matagal nang itinagong bangkay sa kilalang ruta ng pag-akyat. Ang bundok ay tila isang nakakatakot na museo ng ambisyon sa pag-akyat. Noong 2019 ibinunyag ng natutunaw na yelo ang bangkay ng isang umaakyat na namatay noong dekada 90. Mahigit 20 taon siyang napanatiling buo at bigla na lang siyang naroon, kitang-kita ng bawat umaakyat na dumadaan. May isip mo ba ang epekto nito sa isipan ng isang tao na literal mong tinatawiran ang isang tao na may parehong pangarap? Ginawa mo, pero di ka nakauwi. Heto ang siguradong makakapagpagalit o makasama ng loob sa'yo. Ang bundok Everest, itinuturing na pinakabanal, ay naging pinakamataas na tapunan ng basura sa mundo. Bawat climbing season, daan-daang umaakyat at mga support staff ang nakakalikha ng tinatayang 26,000 libra ng dumi ng tao. 26,000 libra. Hindi agad nawawala ang basurang iyon. Nananatili ito sa mababaw na hukay, nabubulok sa mataas na lugar na walang nabubulok, ngunit ang dumi ng tao ay umpisa pa lang. Ang bundok ay may maraming iniwang tangke ng oxygen, bawat isa ay 5 libra at nagkakahalaga ng halos 400. Madalas iniiwan ng umaakyat ang mga ito kapag wala ng laman kaysa dalhin pa pababa. Tinatayang may 100,000 libra ng basura sa itaas ng base camp. 100,000 libra nang walang lamang fuel canisters, punit na mga tent, sirang kagamitan at mga balot ng pagkain. Basta na lang itinatapon sa bundok ang lahat. Maiisip mo ba na may pipiliing magkalat sa pinakabanal na tuktok ng mundo kaysa buhatin ang sariling basura? Noong 1953 pagdating ni Hillary at Tenzing sa tuktok, iniwan lang nila ang mga yapak, kumuha ng litrato at kaunting niebe bilang patunay. Ang paggalang na ipinakita nila sa dalisay na kagandahan ng bundok ay isang bagay na labis pa rin akong naaantig hanggang ngayon. Ngayon, ang tuktok na dati nating hinahangaan dahil sa ganda ay sobrang polluted na kaya bawat patak ng tubig ay kailangang linisin. Ang bundok, kung saan dati ay direktang nakakainom ng tubig mula sa mga sapa ang mga umaakyat, ay naging isang lugar ng nakalalasong basura para sa mga taong Sherpa. Ang Everest ay hindi lang basta bundok, ito ay Kumulungma, ang Diyosa, ina ng mundo, ito ay sagrado. Bago umakyat, nagsasagawa ang mga Sherpa ng puja para humingi ng pahintulot at basbas ng bundok sa ligtas na paglalakbay. Kahit ang unang kanluraning umaakyat ay nirerespeto, alam nilang bisita lang sila sa banal na tuktok. May kababaang loob, paggalang at pagkilala na mas dakila ang bundok na ito kaysa sa personal na ambisyon. Wala na lahat yun ngayon. Itinuturing na ngayon ng Nepal ang Everest bilang isang likas na yaman na pwedeng pagkakitaan, nagbibigay ng permit sa kahit sino basta't kayang magbayad ng 15,000 na bayad. Ang banal na bundok ay naging pundasyon ng isang 370 milyong industriya ng adventure tourism. May mga budget Everest expeditions na nagkakahalaga ng 3,000 at 50,000 premium expeditions para sa 100,000 at luxury expeditions na higit sa 200,000. Hindi sinasabi ng marketing materials na habang mas malaki ang bayad mo, mas malaki rin ang panganib sa iba. Ang mga luxury expeditions ay hindi nagpapaligtas ng Everest para sa iyo. Ibig sabihin lang nito ay mas marami pa. Ang mga Sherpa ang nagbubuhat ng mas maraming gamit mo kahit mas malaki ang panganib para sa kanila. Sa Nepal, kung saan ang karaniwang tao ay kumikita ng mas mababa sa 700, kada taon ang gobyerno ay kumikita ng halos 20 milyon taon-taon mula sa permit fees. Ang ganitong pang-ekonomiyang presyon ay nagdudulot ng insentibo na paramihin ang bilang ng mga umaakyat sa halip na protektahan ang kultural at pangkalikasang integridad ng bundok. Ngayong 2025, itanong ko, ano pa ang pinapatunayan ng pag-akyat sa Everest? Noong 1953 pinatunayan ni Hillary at Tenzing na posibleng makamit ng tao ang imposible sa determinasyon, kasanayan, paghahanda at paggalang sa hamon. Ang tagumpay nila ay nagbigay inspirasyon sa henerasyon na maniwalang kaya ng tao. Sa 2025, ano ang pinapatunayan ng pag-abot sa tuktok ng Everest? Kung may pera ka, pwede kang magbayad para buhating ka paakyat ng bundok habang nagsiselfie. Na ang social media engagement ay nagiging dahilan para isugal ang buhay at pagkakitaan ang sagradong lugar.
Hayaan ninyong magbigay ako ng ilang tanong na, sa totoo lang, nagpapagising sa akin tuwing gabi. Makatarungan ba na akyatin ang Everest kung ang iyong pagsubok ay direktang nag-aambag sa pagsasamantala sa mga lokal na komunidad? Ang mga komersyal na ekspedisyon ay umaasa sa mga Sherpa na mas mababa ang bayad kumpara sa mga kliyente kahit sila ay mas nalalagay sa panganib. Makatarungan bang subukan ang pag-akyat sa Everest kung wala kang sapat na pagsasanay? Alam mong delikado ito para sa iba dahil sa kakulangan mo ng karanasan. Karaniwang sanhi ng traffic jam sa death zone na nagdudulot ng pagkamatay ay ang mga turistang hindi handa at mabagal gumalaw sa delikadong lugar. Makatarungan ba na gawing palaruan ng mayayamang turista ang isang banal na bundok? Para sa mga Sherpa, Diyosa ang Everest. Pero ngayon, parang theme park na lang ito para sa daan-daang dayuhan. At marahil ang pinakamahalaga, makatarungan ba na makibahagi sa isang industriya kung saan may mga taong regular na namamatay para lang makapag-picture ang iba sa Instagram? Maraming kilalang mountaineer sa mundo ang ayaw ng umakyat sa Everest. Sabi nila, masyado ng komersyal at sira na ang bundok kaya hindi na makabuluhan ang pag-akyat dito. Ayaw aminin ng karamihan. Baka iisa lang ang paraan para mailigtas ang Mount Everest. Huwag na itong akyatin at isara na ito. Alam kong parang sobra na, pero makinig ka muna. Paano kung ang pag-akyat sa Everest ay para lang sa mga kwalipikadong mountaineer? Paano kung kailangan mong patunayan na kaya mong akyatin ang iba pang 8,000 metrong bundok bago ka payagang umakyat sa Everest? Paano kung 50 lang ang permit kada taon, hindi 500? Paano kung ituring ang mga Sherpa bilang kapantay at hindi parang hayop na panghakot? Paano kung 50% ng kita sa ekspedisyon ang matanggap nila, hindi lang 10%? Paano kung inuuna ang kanilang kaligtasan kaysa sa kaginhawaan ng mga kliyente? Paano kung bawal na ang pagdodokumento sa social media sa base camp? Paano kung ibalik ang focus sa personal na tagumpay imbes na sa pampublikong pagpapakitang gilas? Sabi ng iba, ang pag-akyat sa Everest ay mahalaga sa kita ng mga Sherpa. At totoo ito. May iba pa bang paraan? Posible kayang magkaroon ng sustainable na turismo ang Nepal nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay ng tao? Maaari bang suportahan ng internasyonal na komunidad ang mga Sherpa nang hindi ginagawang patibong ng kamatayan ang kanilang sagradong bundok? Ito ang gumugulo sa akin sa kwentong ito. Hindi nagbago ang bundok. Pareho pa rin ang taas ng Everest na 29,000 at 32 talampakan mula 1,953. Parehong hangin at lamig, parehong nakamamatay ang ganda. Hindi iniintindi ng bundok ang permit natin, followers sa Instagram o espresso machine. Sa taas na 29,000 talampakan, inaalis ng Everest ang lahat ng pagpapanggap. Walang halaga ang bank account mo, mga tagasunod sa social media, at mamahaling gamit. Doon sa taas, isa ka lang marupok na tao sa pinakamapanganib na kapaligiran sa mundo at papatayin ka ng bundok nang walang pag-aalinlangan kung hindi ka handa. Iyan ang naintindihan ni Hillary at Tenzing. Nilapitan nila ang bundok ng may kababaang loob, paggalang at kakayahang bunga ng taon ng dedikasyon. Tinuring nila ito bilang isang sagradong hamon, hindi isang kalakal na basta na lang ginagamit. Naalala ng bundok ang ginawa nila, naalala nito ang paggalang na ipinakita nila, naalala nito noong ang pag-akyat ay tungkol sa pagtulak ng hangganan ng tao at hindi pagtulak ng mga sukatan ng kasikatan. At siguro oo, kung maaalala rin natin iyon. May pag-asa pa para sa bundok at para sa atin, kaya narito tayo sa 2025. Kinuha natin ang pinakamalaking tagumpay ng tao sa pag-akyat ng bundok at ginawa itong buo. Mali iyon sa makabagong kultura, pagsasamantala, pagkasira ng kalikasan, social media, pagkamakasarili, at paggawa ng kalakal sa sagradong lugar. Pero hindi kailangang manatili itong ganito. Taon-taon, tinatanong ako ng mga tao kung ano sa tingin ko ang dapat mangyari sa bundok Everest. Dapat ba itong ipasara sa pag-akyat? Dapat bang higpitan ang mga permit? Dapat bang baguhin ng gobyerno ng Nepal ang mga patakaran? Sa tingin ko mali ang tanong natin. Ang totoong tanong ay hindi kung ano ang dapat mangyari sa Everest. Ang tanong, ano ang gusto nating maging bilang tao? Gusto ba nating maging taong dumadaan sa mga bangkay para mag-selfie lang? Gusto ba nating gamitin ang mga lokal na komunidad para sa sariling tagumpay, gawing negosyo ang mga sagradong lugar, o piliin maging uri ng tao na si Hillary at Tenzing ay mapagkumbaba, handa, may paggalang, at nakatuon sa tunay na tagumpay kaysa sa pagpapakitang gilas sa social media? Hindi aalis ang bundok, mas matagal pa itong mabubuhay sa atin. Ang tanong, anong pamana ang gusto nating iwan sa mga dalisdis nito? Noong 1953, dalawang lalaki ang unang tumayo sa lugar na hindi pa nararating ng iba noon.
Ginawa nila ito ng may biyaya, kababaang loob at galang. Iniwan nila ang bundok na mas maganda kaysa dati at ininspirasyon ang mundo sa kakayahan ng tao. Sa 2025 daang tao ang tumatayo kung saan libo-libo noon, iniiwan ang basura, pagsasamantala at kamatayan. Ipinapakita nila sa mundo kung ano na tayo kapag tayo ay nasa pinakamasama nating kalagayan. Ang tanong ay hindi kung maliligtas pa ang Everest, kundi kung gusto pa natin itong iligtas. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.